Magandang gabi sa lahat and magandang gabi sa mga manunood at mag-watch later or bukas. Kasi nandito po yung PPI. Praise the Lord. And punuin natin yung mga bakanting upuan sa harap mga kapatid. Pero talagang hindi yung bumatak na upuan dyan, nag-upuan ng mga bakante dito. Huwag lumipat kayo sa harap. Don't make it a manner, guys, ha? Don't make it a manner na pag may upuan bakante, ay hahata kayo ng upuan dyan sa likod. Para upuan nyo. Kasi nagpakahirap na maglatag ng upuan yung unang dumating, tapos ito yung upuan at pinag-sarili. Di ba may unang lesson kakatay na leadership? Gumagana ba? Ayan, tapos ko. Maganda. Gusto ko naman ng boses dito. Good evening. Okay na pag ganito kasi ako dito eh. Praise the Lord and kami first stand up or heads tayo kami tumayo at manalangin tayo. Panginoon, we request your guidance today, your wisdom today. God, bless us with our minds and our hearts. Lord, as we tackle this very important subject about leadership, samahan mo kami and help us learn more about it. God, in Jesus' name we pray. Everyone say amen. Amen. You may be seated and God bless you all. Okay, so ang ating pag-uusapan ngayong gabi is a continuation ng topic ni Pastor Alan, which is problem solving. And nandito tayo mga kapatid sa problems introduce us opportunities. Ang realidad ng buhay is that ang buhay ay puno ng pagsagot ng problema. Napansin niyo sa school, ang tinuturo sa atin paano sumagot ng problema. Tinitest ka, binibigyan ka ng problem ng professor mo, and then susolusyonan mo yun. Ang kakaiba pa nga sa school, ang problem na binibigay sa'yo, may time frame eh. May time limit. Hindi ko alam kung sino ba Gilbert nakaranas nito sa TUP. Meron kaming teacher na makulit doon. Ang aming klase sa kanya is drafting, sa electronics, drafting. May drafting ba kayo, Brother Joey? O may drafting? Si Laho, no? Pwede ko siya i-banggit kasi hindi naman siya manunood nito. Si Sir Laho ang tawag namin sa kanya. Alam niyo kung siya kakulit magbigay ng problema sa estudyante. Bibigyan kayo niya i-drawing alas 6 ng gabi, ipapapasa niya alas 7 ng umaga papasa. At ang drawing na pinag-uusapan natin, hindi po drawing ng mukha ng tao. Drawing na isang diagram, electronic diagram. So parang meron kang ganito kalapat na papel, na dodrawingan mo, susulatan mo, guguhitan mo and everything na bawal mga kapatid may dumi, bawal may kalat, at tatapusin mo sa loob na isang gabi. Na wala siyang pakialam anong gagawin mo, basta importante sa kanya, bukas pagpasok ko, nasa desk ko. Ang galing niya magbigay ng problema. Kami walang choice. Mag-overnight ka ng halapa, kagawa ng kakagawa doon sa gusto niya ipagawa sa'yo. Tapos, ngingiti-ngiti niya sa umaga, yung parang trip na trip niya talaga. Gano'n, yung parang sisip-sip mo na yung pambira talaga ng teacher na to. Sawa ng Diyos nakapasa naman. No? Pero kakaiba kasi, ang tinuturo pala sa atin mga kapatid ng school, ang tinuturo sa atin sa early stage ng ating buhay ay kung paano mag-solve ng problema. At akin pong napansin na isa sa pinakamalaking kahinaan ng maraming kapastoral ay pag-solve ng problema. May mga simbahan dapat na hindi nahati. May mga simbahan dapat na hindi nawala ng member. May mga simbahan dapat na matagal nang lumago. Ang problema is kung paano hinandle ni pastor ang problema. So napaka-importante mga kapatid na maintindihan natin kung gaano kahalaga ang ating pinag-uusapan. Okay? Because later on sa inyong mga sariling buhay, total, ang mukhang bibig naman natin tuwing praising problema. Later sa inyong mga sariling buhay, talagang masusubukan nyo kung paano mag-solve ng problema sa maayos na kapamaraanan. Okay? Problem solving. Sino dito ang may problema ngayon? Taas ang kamay. Di ba? Lahat tayo may problema.
Wala sa atin na walang problema eh. Wala sa atin mga kapatid na walang binibit-bit. At ang kaibahan natin sa iba is minsan ang iba mas marunong mag-solve ng problema kumpara sa atin. Isa pa sa pinaka-weakness na napansin ko among leadership mga kapatid, na discussion, is maraming mga tao ang nagsusolve ng problema sa pamamagitan ng emotion. Hindi logical. Pag ang problema in-address mo in emotional perspective, hindi logical perspective, malamang sa malamang magkakamali ka. Malamang sa malamang talaga. Okay? That is why mga kapatid, I have a very high regard sa ating pastor. Kasi, hindi ko siya nakitang nag-decide base sa emotion. Sa dami na nangyari, sa tagal na namin pinagsamahan, hindi ko siya nakitang nag-decide base sa emotion. Napaka-compose niya pagdating sa problema na kahit na deep inside ay mahirap talagang hawakan, i-handle. Pero yung desisyon buo kasi hindi galing dito. Talagang maingat na pinag-iisipan. Maingat talaga na pinag-iisipan. So, yan ang gusto natin ituro sa bawat isa. It is because pag nagkamali tayo ng solve sa ating problema, panibagong problema ang dagdag. Tingnan niyo may tao nangutang 5-6 kasi may problema. Diba? Tapos nangutang siya 5-6, sinasahan niya, mababayaran niya. Ang problema, kaya ka nga nangutang kasi wala kang pera. Ano yan, hindi mo mabayaran yung 5-6. Ang hindi naramdaman ng tao, 20% yun na wala sa'yo automatic. So ano solusyon niya? Maghanap siya ng panibagong utangan na 5-6. Tama? Ipagtatapa niya doon sa pinagalingan niya, pinutangan niya 5-6. Okay, bigyan ko ka na example. Uutang ka ng 5,000, ibibigay sa'yo 4,000 lang. Kasi 20% tubo. Now, wala kang pambayad, nangutang ka ulit ng 5,000, na binigay sa'yo ulit 4,000 lang. Magkano nawala sa 10,000 mo? 2,000. Automatic, nawala sa'yo yun. So, ano nangyari sa tao na lubog sa 5-6, hindi na talaga makarecover. Bakit? Ang isang problema, sinolusyonan ng isang problema. Para kagaya nito, nahirap ka, nag-isip ka, mangungutang ako sa bangko ng pang-down. Tapos, ang sasakyan kukuhanin ko ay pambabayan ko sa kanya sarili niya income. Ang problema mo, hindi ka pa sure kung gagana na yun agad, hindi. Tama? O buti ka sa inyo, gumana December. At may iba, di ba, mayroong kayo ibang pinabuhanan, kahit pa paano, months trial ka. Pero marami na dali niyan, ano nangyayari? Babayaran mo na yung monthly na sasakyan, binabayaran mo pa yung pinanggaw mo. Ano may mangyayari sa'yo? Di labo-labo ka ngayon. Bakit? Kasi mali ang ating solusyon sa problema ang binigay natin. Kunyari, merong nag-aaway sa church. Ikaw, dahil anak mo yung isang nag-aaway, wala nang isip-isip. No? Wala nang analyze. Matik sila may kasalanan. Ganon. So, tataboy mo sa church, pasensya ka na, hindi ka na welcome dito. Ganon agad. Ano nangyari nung nalaman ng iba? Feeling nila unfair ka. Imbis isa lang yung hindi magsimba, nadamay yung lima. So, lumala ang problem pag hindi tama ang pag-solve natin. Kaya, sisters and brothers, be careful with your emotion. May mga problemang hindi dapat malala. Lumalala dahil sa reaksyon natin at response natin sa problema. Bagkus bilang leaders, mga kapatid, ang kailangan natin gawin ay tingnan ang bawat problema bilang opportunity. Ganun pala tayo mag-isip. Kahit na meron isang interview sa isang businessman, tanong sa kanya, paano maging businessman? Sabi, simple lang. Maghanap ka ng problema mo gusto mong solusyonan. Magiging businessman ka. Ganun naman talaga, di ba? Pag-aralan niya ang business, ganun lang siya. Maghanap ka lang ng problema na gusto mong solusyonan. For example, ito hindi ko naisip, ang galing na nakaisip. Gumawa siya, di ba? Ng tagalinis ng helmet. Nilagay niya sa kung saan terminal at gas station. Ang problema ng tao, maba ang helmet. Oo. Di ba yung helmet kanina, siguro nilagyan mo na ng tuloy na, Oo. Ang tanggal ko, mamamay pa rin eh. Kung kanino kayang ulo pinanggalingan na nag-motor lang kami eh. So di ba may problema, mabahong helmet palagi kasi pinagpapawisan ka.
Anong ginawa ng mama? Hindi ko naisip, pero naisip niya. Gumawa siya ng isang machine na pag nilagay mo yung helmet doon, mauusukan, hindi mababasa, mauusukan, pagtanggal mo, mababa ulit. Di ba, ang ginawa lang naman, hinanapan ng solusyon ng problema. Hindi natin naisip, di ba? So most of the problems really are just giving, or most of the business are just giving solutions to the problem. Kaya tayo mga kapatid, mag-pray tayo, Lord, bigyan mo ko ng solusyon sa mga problema kasi malay mo, maging negosyo mo yun. Maging negosyo mo yun, maging kapamaraanan yan mga kapatid. Para ikaw ay maging next billionaire dito sa Pilipinas. Wow! Malay mo, meron ditong 21-year-old na maka-invent, maka-develop ng something na makapagbigay ng solusyon sa ating pangkasalukuyang mga problemang hinaharap. Ang isa sa pinaka nag-iin ngayon mga kapatid is yung AI. Hindi ko alam kung totoo, pero 5 million Filipinos daw ang expected na mawalan ng trabaho in the year to come because mapapalitan sila ng AI. Hirap, no? So, ang problem is hindi because of AI. Ang problem daw is yung tao hindi gumagamit ng AI. Kaya tayo, medyo unti-unti na natin sanayan ng ating sarili na yung preaching natin galing na sa AI. Mamaya, pag tawag ng MC, let's listen to our preacher, Mr. Google, Reverend Google. Ayan. No, dapat gano'n na later on siguro. Huwag naman sana. Problem solving. Now, dapat meron tayong mga kapahalagang oras to 8:30, no? 9? 8:30 lang tayo. Hanggang 8:30 lang tayo. Sige. Dapat meron tayong mga kapatid, kapasidad na makita natin yung problema bilang opportunity. Kasi pag yung bawat problema nakikita mo, titingnan mo bilang problema, feeling mo bigat ng mundo. Parang feeling mo, ito na naman. Pero kung yung bawat problema, titingnan mo as opportunity na mayroong bagay na magandang mangyari pag nasolusyonan mo, mas may excite ka eh. Mas matutuwa ka, mas may encourage ka, mas magkakaroon ka mga kapatid ng tibay at lakas ng loob na solusyonan ang current na problema kinakaharap mo. Because again, sinabi ko ito before, sasabihin ko ulit, problem is just mga kapatid the result of something that is wrong. Hindi ka magkakaroon ng problema kung walang mali. So the moment may problema, opportunity mo na malaman kung anong mali. Pag nalaman mo kung anong mali, masusolusyonan mo. Example, okay? Gabi-gabi bumabangon ka, ihi ka ng pakonti-konti. Di ba problema yon? Hindi mo pa alam kung anong mali. But you are being presented with a problem. Anong gagawin mo ngayon? Aalamin mo yung cause. Pag nalaman mo kung ano ang mali, masusolusyonan mo, magiging healthy ka pa. Kasi iyan ang paglatag natin at ang pag-solve natin ng problema. So dapat ganun tayo mga kapatid tumingin. At kahit gano'n dapat kapangit na problema, ang tingin natin sa problema ay opportunity. Okay? Kahit nagaano ulitin ko, kahit nagaano kapangit, gaano kahirap ng problema, ang tingin natin sa problema ay opportunity. Ayan. Now, magkakaiba tayo ng kayang bitbitin ng problema, pero the same pa rin dapat ang tingin natin sa problema. Okay? Siyempre, yung kaya kong bitbitin, malamang iba sa kaya mong bitbitin. No? Yung kaya kong harapin, malamang iba sa kaya mong harapin. May mga tao na matibay sa emosyon. Pero pagkain ang pinag-usapan, iba. No? May mga tao naman na matibay mga kapatid sa sakit. Pero, pag emosyon ang usapan, iba. Parang yung dalawang anak ko. Si Bella, matibay yun sa emosyon, matibay yung mga kapatid sa emosyon. Okay? Matibay siya, mas matibay siya kumpara kay Isha. Si Isha, nagtitibay-tibayan lang. Pero pagdating sa, kasi si Isha mas iyakan kumpara kay Bella eh. Mabilis, mas magaling siya magdrama. Pero pagdating sa sakit, si Isha, kapanungkwet, parang tigas talaga ng katawan. Nilalagnat na, parang walang may nararamdaman niya. Kunyari si Isha, masakit ang tiyan. Hindi mo malalaman na masakit ang tiyan, titiisa niya yun. Pag hindi mo tatanungin, hindi mo sasalita. Si Bella, kunting sinat lang, hindi ba bangon maligo ka na, ganun, no? Iba-iba yung pag-handle, bawat tao, bawat personalidad, iba yung tanggap natin ng bagay-bagay. So please ha, huwag niyong i-judge ang bawat isa, bakit ang bagay na parang feeling mo madaling problema lang sa kanila, hirap na hirap na.
Minsan sabi mo, ano ba naman klase yan? Ganyan lang, ganyan kagad na reaction. Wag. Bakit? Magkaiba tayo ng hulma eh. Magkaiba tayo ng gawa. So magkaiba tayo ng pag-handle ng problema. But then, at the end of the day, isa pa rin ang tingin natin sa problema, opportunity. In the middle of difficulty lies opportunity. Yan ang sabi ni Albert Einstein. Hindi man kami nakita, pero papaniwalaan natin ang kanyang sinabi na siya ang nagsabi nito. No? Sa gitna daw ng kahirapan, merong opportunity dyan. Meron dyan mga kapatid, parang isang magandang oportunidad na mas magiging okay ka pag nalagpasan mo. Think about this for example. Tingnan nyo na lang maigi yan. Napabilig ako ito sa kwento ni Elon Musk. Kilala niyo si Elon Musk, di ba? Kumuha siya ng investors para sa kanyang project sa Mars. Ano yung SpaceX? No? Nakatatlong palipad na siya ng kanyang shuttle. Sira. Ang kanyang goal, simple. Kasi ito nakita niya ang problema. I-explain natin ng konti. Ang nakita problema ni Elon is ganito. Sobrang mahal magpalipad ng isang shuttle sa space. Kasi one time nagamit. So imagine kung ano yung paglipad niya, lahat ng nandyan masisira lang. So because lahat ng nandyan masisira lang, napakataas ng cost kasi hindi siya reusable. So ang goal ni Elon, na nakita niyang problema, ang goal niya is gagawin niyang affordable ang paglipad sa space. Kaya ang kanyang solusyon ay reusable na shuttle. Yung lilipad, pag na-release na yung kailangan pa-release sa space, babalik ang shuttle, babalik ulit mo sa kung saan siya nanggaling. Ganyan ang kanyang goal. Di ba ang problema lang naman nakita niya gusto niya solusyonan? Ang problema niya, ganito hindi niya sinabi sa marami. Yung pang-apat na palipad niya, kung nasira pa, bankrupt siya. Yung pang-apat na palipad niya, kung nasira yon, automatic walang Elon Musk ngayon. Lahat ng investment niya, pinul niya doon. Tinanong siya doon. Habang palipad na yun, tinanong siya, what if masira yan? Sabi niya, wala, tudas. Last na. Pero grabe ang tingin niya mga kapatid. Napakahirap ng chance na yun ha. Yung parang pag pumutok yan, talagang tunas ako nito. Napakahirap ng ganung moment. Pero hindi siya natakot eh. Ano nakita niya doon? Opportunity. Why? Minsan sa gitna ng kahirapan na meron ka, may opportunity naghihintay dyan na kailangan mo lang talaga ma-discover. For example, umalis ako sa trabaho, wala ko talagang income. Di ba kahirapan yun? Ano opportunity nakita ko? Magtinda. O kaya ako nakakapagtinda ngayon is because naranasan kong mahirapan at wala akong trabaho at wala akong aasahan, magtitinda ka talaga. So haharapin mo yung hirap ng buhay. Na pag nalagpasan mo yan, makikita mo opportunity pala yun na nakatago sa difficulty. Now again, ganun tayo dapat tumingin bilang isang leader. Now, paano tayo magkakaroon ng ganitong mindset? Ano ang gagawin natin? Ano mga kapatid yung mga bagay-bagay or mga steps na kailangan natin gawin para ma-recognize natin at mabigyan natin ng ating sarili ng kakayahan na makita bilang opportunity ang bawat problema. How do we solve a problem as if it is an opportunity? Number one, recognize a potential problem before it becomes a real problem. Ako dito ako napapabilib mga kapatid sa ating pastor is because kaya niyang tumingin ng malayo. Kaya niyang tumingin ng malayo. At mahirap ito gawin. Bakit? It is because para maging effective ka na problem solver, dapat bago pa nangyari, nakita mo na. Na-anticipate mo na. Sino dito magaling sa chess? Sister Marivic, sino pa? Si Luke, marunong mag-chess si Luke. Di ba pag nag-chess ka, yung move mo, ina-anticipate mo na kung ano yung magiging move ng kalaban? Di ba gano'n sa chess? No? Pag minove ko ito, saan tayo siya kung pwede mag-move? Ang magaling na chess player, mga kapatid, multiple moves ang kaya niyang basahin doon sa move mo eh.
So dapat ikaw habang nagdala ko ng chest, pag dito ko nilagay ang t-shirt ko, nandito ang root niya, nandito yung words niya, ano kayang gagawin niya? Ito baka open. Kasi ganun, ina-anticipate mo ang potential problem, ang potential attack sa'yo. Now, bilang isang effective na problem solver, isa sa pinakauna mong gawin, dapat kaya mong makita ang problem bago maging problem. Dapat ganun. Dapat natatansya mo siya, nakikita mo siya, nararamdaman mo siya. Okay? Kunyari, gagawa ka ng higaan. Ang gagamitin mo, 2x2 lang. Ano mangyayari? Yan. Mga isang buwan lang yan. Sira yan. Bakit? Nakita mo na yung material hindi angkop sa kanyang gamit. Yes? Example, pastor ka. Magpapadala ka ng isang Bible study teacher doon sa isang lugar. Hindi mo naman hindi mo tinuruan, hindi mo rin pina-follow up. Ano palagay mong next na mangyayari? It's either mga kapatid, masira na yung Bible study, or ma-frustrate yung pinagdala mo, o matigil ang Bible study. Anticipated mo yun. So ano ang gagawin mo? Hindi mo siya hahayaan na siya lang. Again, one of the best way para maging problem solver tayo na magaling, i-recognize mo yung potential problem bago pa mangyari. Nung nakaraan, usap kami ng kapatid ko about sa Isabela. At nilatan niya sa akin yung sales. Magaling yung kapatid ko sa data. Nilatan niya sa akin ng sales 2 years versus sa current year. At tinignan namin kung gaano karami ang nabenta, gaano karami nawala, yung mga clients na nawala. And I like the way he said it. Sabi niya, pag hindi tayo gagawa ng paraan ngayon, mas mawawalan tayo ng kliyente. Kasi ang current problem namin ngayon sa Isabela is maraming importers ang nagtitinda directly sa clients. Hindi kagaya before na yung importers ang kanilang binibentahan, dealers lang at maralaking contractors lang. Ngayon, ang importers mismo umiikot at nagbebenta ng palibo-libo doon sa mga maliliit na kliyente. Nung ako mga kapatid ahente, bibili ka sa akin ng 10,000, halos hindi ka papansinin. Kasi nung ako ahente, ang aming kota, milyon. Ang kota ng isa, 10 million. Ang kota ng isa, 18 million. Natin mga kapatid, 6 million. So bibili ka sa akin ng 10,000, parang ano ba naman ito? Hindi ko man lang naramdaman sa kurot. Bakit? Ang focus namin, malalaking clients. Ang problema ngayon is, maraming mga small importers na ang kanilang ginawa, doon sila directly sa end users, sa clients. Ang nangyayari, yung client namin, nagiging client nila. So, yan ang tinitingnan natin na dapat may kakayahan kang mag-recognize ng potential problem. Na pag hindi ka gagawa ng paraan ngayon, magbilang ka lang ng 3 years, 5 years, ang client mo, hindi mo na client. Bakit? Because somebody else is doing their best to take that client from you. So bilang isang magaling na problem solver, ilagay mo na sa isip mo mga kapatid na marunong ka mag-analyze, tingnan mo maigi ang isang factor. Tingnan mo maigi ang isang sitwasyon, isang kalagayan. And to be honest with you mga kapatid, I have learned so much because of my mistakes. Kasi minsan, magdi-decide ka because na-excite ka, and then later makikita mo, parang sablay Parang may mali, parang minsan ang haharap sa iyo problema na epekto ng ginawa mo, epekto ng desisyon mo. So dapat, para maiwasan natin yan, maaga pa lang tingnan mo na kung ano ang magiging problema. Tingnan nyo, hindi tayo nagpapadala ng workers na hindi luto, hindi hinog. Ito nagpapadala ng workers, mga kapatid, na alam natin, hindi kakayanin. Sipin nyo yung training ng mga workers natin dito. Si Brother Jen, 10 taon ka na sa church, di ba? 9 years ka na sa church, o nandito ka pa rin. Pero kaya mo na mag-handle, kaya mo na mag-preach, pero nandito ka pa rin. Why? We want to make sure na talagang okay ka. Bakit? Marami nang pinadala na ibang mga workers na after 10 years, hindi lumago ang church. Bakit? Pinadala, ang meron lang, gusto. Walang alam, walang diskarte, walang passion. Kaya alam niyo, magpasalamat talaga tayo. Meron tayong ganitong session. Meron tayong ganitong teachings. Meron tayong ganitong mga moments na natuturuan tayo bago natin na-experience ibang bagay.
Kasi syempre kami, hindi naman kami dumaan sa ganito. Ang nangyayari talaga, natuto kami sa pagkakamali. Natuto kami sa pagkakamali. Imagine, may stocks ngayon pasensya na kayo, business na lumalakas sa bibig ko kasi problem solving na uusapan natin. May stock si Isabela, worth kulang-kulang mga kapatid, 200,000, mahigit isang taon na nakatambay. Kasi, inimbak namin ng marami, akala namin, ma-benta namin kagad. Ang hindi namin na-anticipate, marami nag-import sa mas murang halaga. Sumabay na yun. Hindi mo siya maibenta sa kung paano gusto ibenta kasi yung buying mo, selling ng iba. So ano yan? Problema sa hindi mo na-recognize ang potential problem ng bagay na iyong gagawin. Okay? So, great leaders, ganda nito, are seldom blindsided. Ano ibig sabihin ng blindsided? Sino makasagot? Ibig sabihin ng blindsided? Ha? Yung hindi ka nakita, tinamaan ka. Ano ibig sabihin ng blindsided? Sabi pa kanila, yung pinaka-fatal daw na matatanggap mo sa boxing is yung suntok na hindi mo nakita. Di ba dyan nadali si Pacquiao? Yung binila si Marquez. Si Marquez ba yun? Oo, tapos si Marquez parang talong-talo na talaga. Tapos hindi niya naman may nakasuntok si Marquez. Tumama dito sa kanya, pinaka-nakakahiyang knockout ni Pacquiao talaga yun. Hanggang ngayon wala may makatalo sa ganung knockout na meron siya sa kanyang career. Tawag doon na blindsided siya. Tinamaan niya siya na hindi niya napansin na tatama. Yan ang mangyayari sa atin kung hindi natin mga kapatid babantayan ang ating mga sarili at ang ating mga galaw. Mapablindsided tayo. Yung magugulat ka na lang, boom, yan na. And to be honest, mas mahirap mag-solve ng problema kumpara sa mag-abang ng problema. Kasi ang problema na hindi pa nangyayari, magagawa mo na ng solusyon. Pero yung problema na bigla ka na nangyari, ang hirap mo, halo-halong emotion yun. So mahirap yun eh. Mahirap talaga siya. Parang hindi mo ngayon alam kung anong gagawin mo. Blindsided ka eh. Hindi mo alam kung makarecover ka. Si Pacquiao, hindi nakarecover. Hindi na siya pinaganti, di ba? Hindi na nagkaroon ng rematch siya. Nagkaroon mo na rematch siya. Hindi na, di ba? Hindi na siya pinaganti. Talaga isang bira lang siya. Nung natumba siya, sabi niya, Marquez, tama tayo na. Sabi Marquez, ayaw. So na-blindsided siya at hindi na siya nakarecover. Ang mahirap itong mangyari sa akin. Meron mga kapatid, isang malaking problema pag hindi mo makita na may problema. At parang meron akong isang nakausap na parang tuwing na may mangyayari na hindi maganda, hindi niya talaga makita na may problema. Siya nakikita niya yung iba. Sisip-isip ko lang, hindi mo ba talaga nakikita? Hindi ka ba nagsasalamin? Yung parang lahat ng nangyari, ikaw involved, ibang tao, ikaw involved, ibang tao, ikaw involved, ibang tao, tapos sa 5 taong involved ka, na ikaw yung common na tao, ang iniisip mo talaga, sila talaga may problema, pero hindi mo talaga napansin, magsalamin ka nga. Palagi kang mapablindsided eh. No, palagi ka magkakaproblema, hindi mo ma-recognize ang potential problem at ikaw mismo ang problem. So number 1, you must recognize a potential problem before it becomes a real problem. Okay? Number 2, get a clear picture of the problem. Sabi mga kapatid ng isang magandang kasabihan, sabi ng author, assumption is the mother of mess-ups. Ano ibig sabihin? Pinakamalalang bagay na magawa mo mag-assume. Pag-leader ka. Mag-assume. Kaya kailangan talaga mga kapatid open ang ating mind at open tayo sa communication. Pinakamalalang bagay mo talaga na magawa mo mag-assume. Yung parang tinignan mo, akala mo okay lang, so hindi mo pinansin. Tapos nagulat ka na lang, wala na sa church. Yun pala, hindi okay. Akala mo okay lang. Kaya alam niyo yung mga musta kayo sa bawat isa, napakalaking bagay yan. May mga kapatiran tayo na nahimik lang, pero parang gusto na talaga pumunta na gusto ko nang bumitaw. No? Ganun, di ba? Eh, nung kinamusta mo,
nakapagkwento ngayon. Nalaman mo hindi okay. At least, nasabi mo kailangan niyang marinig. Hindi talaga maganda ang mag-assume. Mahirap. Umiiling-iling si Sister Shea, hindi talaga maganda, di ba? Mag-assume ka na lang. Kasi mahirap. Maraming mga bagay ang hindi dapat nangyari kung hindi ka nag-assume. Kunyari, kamustahan. Di ba? Tapos, ang daming kinamusta, ikaw hindi. Nagkakalit ka ngayon. Anong ginawa mo? Nag-assume. Anong in-assume mo? Na ayaw niya sa'yo. Mahirap yun. Yung ikaw ay magkakaroon lang ng assumption because assumption is the mother of mishaps. Ano ba assumption sa Tagalog? Ano assumption? Nag-assume tayo na makasakali or na in-assume? Parang, may Tagalog ba yun? Ha? English pa rin yung feeling eh. Tamang hinala. Ano? Hindi, yung hindi rin, yung parang tamang hinala, parang iba kasi hugot niya eh. Malagay. Pag tidak, accountancy, hindi educate. Palagay, no? Yung sa palagay mo okay, hindi pala okay. Yung palagay mo, mga kapatid, minsan kasi wala talaga sa ayos eh. No, yung tao, sa totoo lang yung palagay talaga natin, yung mag-assume tayo, kadalasan talaga dito tayo sumasablay. Di ba dami ng sisters and heartbroken dahil sa assumption? Di ba? Yung nag-chat sa'yo, akala mo naman manliligaw na, hindi pa pala manliligaw. O gusto na palang malaman kung talaga kumain ka na. Magpapalit. Di ba kunyari, tinanong ka, kumain ka na ba? Excited ka naman. Yung pala gutom lang siya kasi kung hindi ka pa kumain, naayain ka niya magpapalibre. Mahirap mabuhay sa assumption. At pag leader tayo, mahirap na ang isang sitwasyon, ina-assume lang natin. O di ba? Kunyari, gagawa kayo sa taas. Nag-assume kayo na yun ang kailangan gawin. Hindi kayo nagtanong. Ano nangyari? O di ba pagdating ni Pastor, mali talaga sa tingin niya. Bakit nag-assume kayo eh? Hindi niyo pinalatag ng maayos kung ano gusto niya mangyari. Mahirap kasi. Mayroon mga kapatid ang ganito. So dapat, kailangan nating maintindihan that no problem can be solved until it is being cleared up. Hindi mo masusolve ang isang bagay na hindi mo pa napakinggan, hindi mo na klaro, nag-respond ka na. Yung parang ganito kasi yung problema, hindi alam ko na yan. Ganito naman kayo, bla 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 bla, di ba gano'n? Kunyari, yung isang tao pasaway sa church, siya palagi ang nireklamo. Pangatlong beses sa reklamo siya, hindi niya pala kasalanan. Eh dahil inassume mo na kasalanan na naman niya. Nung pagsabi, hindi kasi paso, hindi ikaw talaga, kasi ikaw talaga, ganito ka talaga, bla 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 bla. O ano nangyari, nag-assume ka na. Pinunga mo na yung tao. Diba? Eh nag-backslide tuloy yun, hindi niya sana kasalanan yun, dahil nag-assume ka, problema. Mahirap. Kaya alam niyo mga kapatid, dapat ang ating tainga talaga is palaging open sa kung ano talaga ang totoong problema. So always get a clear picture of the problem. Siguraduhin natin na alam mo kung ano ang problema. Nakikita mo talaga siya, naintindihan mo, yung nailagay mo talaga sa sistema mo na alam mo ito yun eh. Na-simplify mo ang problema. Naalala ko tuloy nung nakaraan, yung tumutunog-tunog yung ating mics. Di ba lahat ng tatanong mo problema? Problema ganda mo, di ko na alam eh. Sabi ng iba, baka speaker. Sabi ng iba, baka linya. Sabi ng iba, baka yung ating mixer. Di ba nag-assume lang tayong lahat? Kasi hindi talaga natin alam eh. O ano talaga problema nun? O hindi rin natin alam. Ang ginawa natin, pinalitan natin lahat. At least nawala yung assumption. Okay? So dapat alam natin, dapat klaro sa ating pananaw kung ano talaga ang pinaka-problema ng isang bagay. Kunyari, ang problema natin sa church ganito. Walang may nag-baptize.
Kunyari, yun ang problema natin. Walang may nababaptize. Dapat i-dig down mo na malaman mo ano talaga problema. Baka sabi mo agad na kasi kayo, hindi ka nag-invite. Ito ganyan, magagaling ka na kagad sa member, di ba? Mga tatamad-tamaran kayo. Niligtas kayo ng Diyos, ang kukupat niyo. Ganon. Nag-assume ka na kagad. Hindi mo alam na talaga na susumikap naman pala talaga mag-Bible study yun. Ang problema pala, hindi mo tinuruan kung paano mag-Bible study ng tama. Sila pala pag nag-Bible study, pag hindi ka sasama, impyerno ka, brother. Oo, di ba lang? Kung sila sasama doon. Oo. Nako, yung mga Bible study ko talaga natin mga kapatid, kakaiba, kaya may mga nagpapabaptize agad-agad eh. Pero maintindihan mo mga kapatid na ang hindi pala nagpapabaptize, hindi dahil ang member hindi nag-outreach. Hindi pala naturuan. Ngayon, ang member hindi nagbibigay. Sisisihin mo na, kayo, dadama to sa Panginoon. Kasi yun ang problema eh. Lalo na pag yung pastor, gutom na, walang offering. Ito ang problema talaga. Ang dadama to sa Panginoon. Narinig niya yung Trinitarian na, Jobs! Diba? Gano'n? Oo, gano'n. Diba? Narinig niya yun? Napaka-frustrated na niya na hindi niya alam kung anong gagawin. Bakit? Ang nakita niya, yung resulta ng problema. Hindi niya nakita yung pinakadahilan ng problema. Tandaan niyo palagi na sa church, ang kakulangan ng finances, hindi yan ang problema. Ang kakulangan na nagbibigay, hindi yan ang problema. Ang problema dyan, bakit hindi sila nagbibigay? Yan ang alamin mo. Puso ba ang problem? Paunawa ba ang problem? Kalagayan ba ang problem? Yan ang alamin mo eh. Yan ang dapat mo intindihin. Hindi yung parang bibirya mo yung tao dahil ito na nakita mo, ibig sabihin wala kang clear picture ng problema. Marami akong pastor na nakakausap mga kapatid sa mga fellowship. Ito isa sa mga concern. Pastor, yung church niya naman, talagang wala pastor. Halos wala may nagbibigay ng tithes. Pag tinanong mo, nagtuturo ka ba pastor ng tithes? Hindi nga pastor kasi baka ma-offend din. Siyempre mo yung paano magbibigay kung hindi mo tinuturuan? So ang problema pala, hindi member ikaw. So wala kang clear picture kung ano talaga ang problema. Ang nakikita mo lang yung issue, yung resulta ng problema. So dapat mga kapatid tayo, na mga mananampalataya, lalo't higit tayo ay mga leaders, dapat clear sa ating pananaw kung ano ang problema talaga na kinakaharap natin. Example, no? Sa ating mga Sunday schoolers, bakit magulo? Ay, huwag pagalitan basta ang Sunday school teacher. Baka naman mamaya nakita mo magulo dyan, first time sa church. Tapos nakita mo tumakbo-takbo, tatawag mo sa Sunday school teacher, halika sister, di ba tiniwan kita na yung mga bata, turuan mo na huwag makalat-kalat? Gusto sabihin ng Sunday school teacher sa iyo, ha? Tinuturuan ko naman po. Eh bakit pakalat-kalat yan? Pinagalitan mo na bagong matendang po yan, hindi ko alam kung bakit. Di ba? So mahirap yun eh. No, na ganun tayo kaagad mag-address ng problema. Get to the bottom of the problem. Naintindihan ako? Bago tayo magdesisyon, bago tayo mag-isip, get to the bottom of the problem para malaman mo kung ano talaga ang problem. Pag clear ang picture ng problem sa isip mo, automatic, alam mo kung ano ang gagawin. Downsides rarely have an upside unless you are ready for them on the front end. Kasi ang problema, bibihira yung mga kapatid talaga mag-turn out kung hindi mo siya masishift sa paningin mo. Okay? At hindi mo siya ma-convert mga kapatid into opportunity at harapin ang problema na meron ka. The process begins by identifying what is the problem. Sabi dito, the first responsibility of a leader is to define the problem. Yan ang pinaka-responsibility mo. I-define mo yung problema, yung reality. Kasi kunyari, ako leader nyo, dadalhin ko kayo sa isang problem solving na hindi ko alam mismo kung anong problema. O paano tayo mag-agree kung anong kailangan gawin? Di ba hindi natin ma-agreehan? Kasi tayo mismo, ako mismo, lito. Yung parang solusyonan niya natin, yung ano pastor, yung problema, yung ano pastor, kasi may problema tayo, hindi ko rin alam eh. Di mahirap solusyonan ng problema ang hindi alam. Pangatlo, kailangan natin ito mga kapatid gawin. Pangatlo, kailangan mong gawin, ask questions. Para maging problem solver ka, huwag maghihiyang magtanong. Huwag.
Noong nakaraan may brother akong pinagsabihan kasi nagdesisyon siya ng bigla na talaga hindi ko alam kung pinag-isipan niya ng malalim-lalim. Sabi ko, brother, sa susunod na mag-decide ka ng ganyan, magtanong ka sa pastor. Magtanong ka sa elders mo. Hindi yung parang, pastor, ganito desisyon ko, buo na, wala ka na may magagawa, salamat sa lahat. Hindi dapat ganun. Diba? Hindi dapat ganun. Kaya kayo mga kapatid, please lang, ask questions. Okay? Magtanong talaga. Bakit? Hindi naman nakakahiyang magtanong eh. Kunyari, maisip bigla ni Brother Joey, mag-open mga kapatid ng work doon sa Isabela, sa probinsya din na Sister Emily, taga Isabela ba? Hindi si Brother Joey. Okay na mo, nag-assume joke lang. Okay, ganyan. Brother Joey tayo, saan? Bicol, Sister Emily, saan? Ilocos, di ba? Ilocos. Oh. Baka naman bigla yung sabi kay Pastor Pastor. Magpapaalam sana ako. Ano yung brother? Last Sunday ko na sa church. O di ba panalo? Wala mo lang tanong-tanong. Yan. So hindi siya maganda. Pag may problema ka, magtanong ka. Bakit? Baka yung problema mo, naging problema na ng iba. Ito honest na sasabihin na, ang problema sa atin kasi naging yung people din ako eh. Ang problema sa ating mga kabataan, feeling nyo kayo na nakakaranas ng problema nyo. Ang ginagawa nyo sila sarili nyo. Kasi feeling nyo, pag nagtanong kayo, hindi kayo maintindihan. Ano akala nyo sa amin? Mula elementary, naging 40 ka agad? Ano akala nyo sa amin? Biglang nahinog? Di ba? Yung parang paglabas namin, parang puso pala ng saging. After one day, bunga na, dilaw na, gano'n. Hindi eh. Ibig sabihin, kung ano man yung experiences nyo, maybe iba lang yung mukha, pero the same ang principle. The same ang problema. So huwag kayong mahiyang magtanong. Huwag kayong mahiyang lumapit mga kapatid, kasi nandun ang solusyon sa pagtatanong. At tayo mga leaders, minsan, merong leader na akala nila, nakakahiya magtanong pag leader. May mga leader na gano'n. Yung parang gusto na lang i-project sa tao na sila yung may alam, sila yung magaling, sila yung matalino, at walang ibang pwede may mag-advise. May mga leader na gano'n, na gusto na ipakita sa tao na sila. Mahirap yun. Kasi alam natin na realidad ng buhay, mga kapatid, hindi talaga po pwede na ikaw lahat nakakaalam sa lahat ng problema sa mundo. Di ba? Parang wow ka naman. No? Si Superman na hindi alam kung paano, di ba kung paano kalabanin yung kryptonite? Si Superman na yun. Ikaw, mas matindi ka pa kay Superman. Lahat ng problema talaga kaya mo. Di ba? Hindi ganun eh. So, huwag tayong magpakita, okay? At huwag natin iparamdam na para bang ang ating members ay walang alam tayo meron. Wag. Na para bang ang leaders natin mga kapatid, yung parang nadating sa punto na yung sobrang taas na nila, na lahat na lang ng tanong at problema, alam lang nila, na sila lang nakakaalam. Diba napakadelikado nun? Ano ba yung ganito? Ay, alam ko yan. Di ba ganun? Magabi siguro. Nung pag ganun ka, bigyan kita ng jacket. Kasi ikaw na. Mahirap yun. Okay? Hindi po nakakahiya magtanong. Hindi nakakahiya. Example, ano ba ang alam ko sa pag-edit? Di ba wala? Siyempre, kung may gusto kong i-edit, ano gagawin ko? Magtanong. O paano naging nakakahiya yun? O ano alam ko dyan, sabihin natin, may alam ko konti sa electrical, pero hindi ganyan kalawak ang alam ko. Eh kung may gusto kong ayusin dyan, anong gagawin ko? Hindi magtanong. Bakit? Hindi ang scope na kaya kong gawin eh. At kailanman, hindi nakakahiyang aminin na hindi mo alam ang isang bagay. Hindi po yung nakakababa ng pagiging leader mo. Bagkos, kung yung leader ko magtatanong at makita ko na open siya at honest siya, lalo akong tataas ang tingin ko sa kanya. Bakit? Napaka-humble naman ang leader ko. Yan. Bakit? Willing siya matuto kahit sa akin. So, ganun mga kapatid, ang pag-build natin dapat ng ating mind. No, if we want to be a very good problem solver, huwag mahiyang magtanong, ask questions to solve your problems. Siyempre, dapat tamang tanong.
Okay? No? Hindi yung sablay na tanong. Now, what are the questions that we should be asking? Number one, information questions. Who knows the most about this? Pag may problema, okay, di ba na-clear out mo na kung anong problema? Anong next mo gagawin pag nalaman mo na ang problema? Magtatanong ka ngayon, sino yung expert dyan? Kailangan naman problema ng aircon, utusan ko si Padre Jojo mag-ayos, di lalong sinira ni Padre Jojo yun. Sino expert natin sa aircon? Si Padre mo. Kaya pag may problema, sino kinatawagan? Si Padre mo. Bakit? Kasi nakita mo na yung problem. Now, the same mga kapatid sa ating mga buhay. The same sa inyong mga magiging leaders kayo. If alam nyo kung ano ang problema, na-clear out nyo na kung ano ang problema, ang next yung gawin ay, number one, ask the information question. Who knows the most about this? Sino higit na nakakaalam sa bagay niya? Kasi panigurado, hindi ikaw ang master sa lahat ng bagay. Okay. Now, after mong matanong kung sino ang mas nakakaalam niyan, magtanong ka rin mga kapatid, who knows what I need to know? Kagaya niyan. May isa akong kaibigang pastor na pinapunta ko dito mga kapatid sa Wednesday sa Cubao. Kasi, di ba magdinegosyo ako ng ng furnitures. Eh siya, buong buhay niya, yun na yung trabaho niya. Eh di shortcut, di ba? Papapuntahin ko siya, magpapaturo ako sa kanya. Alam ka naman, napakamahal ng kahoy, tapos, maggagawa ko ng ulit-ulit hanggang sa matuto ako. Eh, tanungin ko na lang siya, bakit siya yung mas higit nakakaalam kung ano ang kailangan kong malaman. Paano niya nalaman? By experience. Okay? Kunyari, may problema kayo sa paggawa ng preaching. Alam mo naman sa baguhan kayo magtanong, hindi magtanong kayo sa amin. Tama ba? Gusto niyong malaman kung kumusta ang preaching niyo. Alam ka naman ang tatanungin mo yung bisita, kumusta ang preaching ko? Sasabihin ng bisita, okay. Bakit? First time niyo makarinig eh. Wala din siyang alam. So, gusto niyo malaman kung okay performance niyo, saan niyo itatanong? Sa expert. Doon sa marunong kumanta, doon sa magaling tumugtog, doon sa matagal ng KMC, doon kayo magtanong kasi sila ang makapagbigay ng tamang bagay na kailangan nyo malaman at marinig. So, number one, information question. Number two, experience question. Who knows what I need to know? Sinong nakakaalam? For example, ngayon, pagdating sa photography, sino higit nakakaalam? Ito si Father Ray. Diba? Kasi siya palaging humahawak ng camera. Pagdating sa Sunday school, sino higit na nakakaalam? Eh di si Father Lowell, na kung gusto mong magpaturo kung paano magturo sa mga bata, ay huwag ka magtanong sa akin, huwag ka magtanong sa expert. Si Father Lowell na yung ilang taon na nagtuturo ng mga bata eh. Ganun po mga kapatid. Pangatlo is magnitude question. Who needs to buy in and how long will it take? Pag sinabing buy-in, sino yung gustong makisali? Sino yung gusto maging part ng solusyon? Sino ang gusto makisama? Yan ang ibig sabihin ng buy-in. O yung mag-buy-in ka doon sa solusyon ng problema. So, dapat tanungin mo rin yan. Hindi maganda yung ganito eh. Yung may problema, tapos sasabihin mo, ay, ikaw yung gagawa pala ha. Hindi maganda yung gano'n. Bakit? Minsan, yung inutusan mong gumawa, wala sa puso niya gumawa. Ano mayayari? Madidili ang kailangan gawin. That is why sa problem solving, alam mo kung sino ang magaling, pero alamin mo kung sino ang willing. Because at the end of the day, ang gagawa, hindi yung magaling, yung willing. Yan. Kaya alamin mo, huwag kayong parang, ikaw parang magaling ka dito, ikaw gumawa nito ha. Oo, yan sa harap mo. Hindi makatanggi, natakot, baka mapagalitan. Pero pag alis niya, baka hindi niya gawin kaagad yan. Pag ganun, bakit hindi mo pa nagagawa? Ay, sorry, kasi busy pa ako sa eh. Baka pwedeng ganun, magdadahilan yun. Kaya alamin mo kaagad, magtanong ka, sino gustong gumawa? Yan. Sino ang willing na gumawa? Tayo pa naman, nasakit natin kung sino nag-suggest yung gumagawa. Di ba? Yung parang naisip mo, gawin mo, ganun yung ating sistema, no?
naisip mo, gawin mo, maganda rin yun. Pero pag leader ka na, dapat marunong ka magtanong. Again, huwag kayo mag-assume na okay lang sa kanya. Napansin niyo ang tanong ni Pastor Alan kung may pinapagawa sa tunay kung saan? Available ka ba? Kaya sa akin, kunyari, meron siyang gustong ipasa na trabaho sa akin, magtatanong, available ka ba? Bakit gusto mong alamin, gusto niyang alamin kung open ka sa araw na yan at magagawa mo ang kailangan niyang ipagawa sa araw na yan. So you must know who wants to buy in, who needs to buy in, and how long will it take. Yung time. Kasi mga kapatid, ang problem solving dapat nasa timing. Pag ang bagay ginawa mo ng late, hindi na solusyon sa problema yun. Pag ang bagay ginawa mo ng maaga, hindi rin solusyon sa problema yun. Binibigay yun at ginagawa yun sa tamang panahon. Pangapat, the trust question. Ang tanong ay, have we earned enough trust to make needed changes? Hindi ko alam kung napapansin nyo, ang church natin napaka-dynamic. Ano ibig sabihin dynamic? Yung maya-maya nagbabago setup. Napansin nyo ba? Napansin nyo? The church natin maya-maya nagbabago setup. Nung nakaraan lang, meron tayong Thursday night na training na yung mga nagtuturo, mga elders natin. Tapos biglang si Pastor Alan yung nag-take over, siya nagturo ng Search for Truth. Tapos bigla siya nagpalit ng lesson. Tapos bigla nagkaroon ng ASL, na leadership training. Tapos ang ating Sunday service, mga kapatid, napaka-dynamic. No, hindi parang yung change palaging nandoon. Pero, walang nagre-reklamo, walang may nagbabackslide. Bakit? Because we trust Him in His wisdom and in His leadership. Pag may tiwala ka sa tao, kung ano gagawin niya change, oo ka. Bakit? Alam mo, pinag-isipan niya yan. Ganon. Pag wala kang tiwala sa tao, pag may binago, kukontra ka. Bakit ganyan? Matagal na natin ganito, ganyan. Bakit ganon? Kasi ang pinakamahirap i-implement, change. Pagpalit. Na pinakamahirap gawin. So dapat, umabot ka talaga sa punto bilang leader na kailangan mong malaman, do we have enough trust para sa solusyon na i-implement natin? Alam niyo yung ating setup ng outreach? Ilang beses nating binago sa loob ng 15 years? Sa loob ng 15 years, nagkaroon tayo mga kapatid ng tawag yan, door knocking doon pa sa Cubao. Di ba hindi natin ginagawa dito? Kasi door knocking na lang kami. Nagkaroon kami mga kapatid ng Bukay Gustadis na. Nilipat namin sa cell group. Nilipat namin mga kapatid sa parang kagaya ginagawa natin ngayon, yung parang bahay-bahay. Tapos tinigil natin. Nilipat naman natin mga kapatid sa outreach ulit. Tapos ngayon, nasan tayo? Nasa bahay-bahay na naman na outreach tayo. Ilang beses natin binago ang discipleship training natin. Ilang beses natin rin binago. Pero, in my 20 plus years na kasama si Pastor Alan, hindi ko naranasan magtanong talaga, bakit? Bakit kailangan? Kasi para sa akin, kung gusto niya gawin ang change na yan, pinag-isipan niya yan para sa simbahan niya, hindi gawin natin. Na kung sasablay yan, sabay-sabay tayo sasablay dyan. Bakit? Wala tayong magagawa. Sinubukan lang naman natin There's nothing wrong with trying. Kung magiging effective yan, di praise the Lord, lalago ang church. So, kailangan, we must have enough trust to get the needed changes. Panglimang tanong. Anong panglimang tanong natin? Pakibasa nyo lahat. 1, 2, 3, go! The personal question. What questions do I need to ask myself? So, humarap ka sa salamin, tanungin mo ang sarili mo. Tama ba ako? Nakita ko ba lahat? Tingin mo sarili mo. Hindi naman masarap mga kapatid tanungin ang sarili. Sino dito hindi ko makausap sa sarili? Sige nga. Oh. Ha? Sumasagot naman. Medyo delikado yun. Tanungin mo lang, huwag mo sagutin.
Mahirap yun yung, kumusta ka, self? Ay, okay naman, Candy. O, di ba? Parang mahirap yun, di ba? Parang delikado na yun, eh. So, kailangan mo lang mga kapatid na maging honest sa sarili mo sa mga bagay na kailangan mong itanong. Maging honest ka. Okay? Ask yourself personal questions. Number 4. Okay. Create a framework to examine problems and solutions. So, gagawa tayo ng sistema o ng framework kung paano i-examine ang problema at ang solusyon natin ginagawa. Siyempre, ito yung pinaka-framework mo. Tingnan, wala na yan. Sorry, ito sa akin. Naging ko naman kago. Okay. Dapat sa framework, kung mayroon kang framework ng leadership, ng personal, ng timing, ng vision, ng priorities, and ng values. Okay? Sa leadership, ito dapat ang tanong. Paano ang problema na ito o maapekto sa aking mga nasasakupan? So, pag leader ka, dapat meron kang framework sa pag-solve, di ba? Now, ang kailangan mo itanong ay, hanggang saang extent ang damage ng problemang ito. Example, bigyan ko kayo ng example. Meron isang kaibigan lumapit sa akin, sabi niya, bakit ganito? Si pastor, alam niya na yung member na ito, may ginagawang mali, pero hindi pa rin niya pinalis ng church. Sabi ko ba dapat palisin doon sa church kasi may ginagawang mali? Lumiti ako sa kanya. Sabi ko, brother, kasi ganito yun. Ganun mag-isip ng members eh, pinakatutok doon sa problema. Sabi ko sa kanya, kasi brother, ganito yun. Yung tao gumagawa ng mali, may asawa, wala, meron. May kapatid, wala, meron. May magulang, wala, meron. May anak, wala, meron. Nasaan sila? Nasa church. So sabi ko, isipin mo may ha. Yung gumagawa ng mali, may 7 kasama doon sa loob ng church. Anong mangyayari pag biglang pinaalis si pastor mo sa church o mama? Isip siya. Hindi na rin sila masisumba. O, di ba? Naisip mo rin yun. Bakit? Kasi kailangan natin tingnan hanggang saan na extent ng damage. Kasi pag hindi mo nakita yung extent ng damage, gagawa ka ng solusyon, magugulat ka sa mas maraming damage. So dapat mga kapatid bilang leader, isa sa kailangan mong pag-isipan is hanggang saan ang epekto. Paano umaapekto? No? Hanggang saan ang damage para mayroon kang control at malalaman mo kung hanggang saan ang gagawin mo. Hindi po pwede na hindi mo alam. Pangalawang tanong, do we have the right people to help us with the problem? So importante rin, na pag nagbigay ka na ng solusyon sa problema, dahil alam mo kung saan ang damage, dapat tamang tao. Eh, tingnan mo katabi mo, sabihin mo na sa tamang tao ka ba? Ang iba sa atin, nasa tamang tao, pero nasa maling panahon. Kantahan mo na lang bakit ngayon ka lang. Okay? Tamang tao. Dapat may tamang tao. Okay lang ba kayo, guys? Okay? Hindi nagpapatawa ko kasi nanto kayo eh. Ako mga kapatid, nahihilo ko, promise. Uminom ako ng maraming vitamins kasi nahihilo ko papunta dito. Kailangan nating malaman kung may tamang tao kasama tayo sa pag-solve ng problema. Kailangan natin malaman. Okay? Kailangan nating mag-isip, kailangan nating pag-aralan. That is why importante na pag-leader ka, kilala mo ang kapasidad ng tao mo. Hindi pwedeng leader ka, mag-assume ka na kaya niya kahit na hindi niya kaya. Hindi pwedeng leader ka mga kapatid, feeling mo okay lang kahit na hindi okay. Dapat alam mo ang kapasidad ng tao mo. Dapat alam mo ang kaya niyang gawin. Nababasa mo dapat yun. Kasi sa pag-solve ng problema, maglalagay ka ng tamang tao para dyan. Okay? Pangatlo, timing. Is this the right time for a solution and do we have enough time for it? So ito yung magandang tanong. Again, binagay ko na kanina ang timing.
dapat sa problema, may tamang timing kang nilalatag. May tamang oras kang nilalatag. Alam nyo, maraming problemang napapanis kasi hindi natin mga kapatid na didesisyonan kaagad. Hindi tayo decisive. Yung parang kailangan ng gawa ng paraan, nakatingin ka pa rin, nakatulala ako, hindi ba talaga ng kalagayan ko? Ganun ka pa rin. O yung parang tulala ka nga, ang hirap talaga ng kalagayan ko. Pero wala ka may ginagawa. Okay? Na-miss mo ang timing. Na-miss mo ang tamang panahon na solusyonan mo ang problema mo. At isa pa sa kailangan natin alamin is mag-enough na time ito. Kaya nasa tamang tao ka nga. Okay? Kaya niyang gawin. Hindi naman enough ang time. Hindi rin magagawa. Hindi rin masasolusyonan. Parang kunyari, ganito. Kailangan niyo na magsimula ng February 9. Kailangan niyang matapos ang trabaho ng February 8. Tinawagan mo siya, February 8 ng umaga, brother, punta ka sa church. Brother Jude, punta ka sa church, kailangan tapusan ng electrical kasi mag-anniversary na bukas. Nasa tamang tao ka. Kaya rin niyang gawin. May time na siya, pero hindi sapat. So dapat tayo kasama sa planning ng solusyon natin ang pag-consider ng time. Ang pag-consider ng time. Pang-apat, vision. Isa sa kailangan mo itanong is, how does this problem affect where we are trying to go? So bilang isang leader, dapat malaman mo rin mga kapatid, kung yung problema mo ay nagbago ng linya mo. Ibig sabihin, nagbago ng direction mo. Kailangan mo makita kung ang problema mo ay naging dahilan para mawala ka sa vision na nilatag mo. At hindi ako exempted sa ganitong bagay. And I believe lahat tayo hindi exempted sa ganitong bagay. Di ba marami sa akin nagka-problema, may focus ka, tapos nagka-problema ka na wala ka sa focus. Yung parang you end up realizing, ito ka na, katutok ka na, yung kailangan mo gawin, hindi mo na nagagawa. Na-miss natin ang tamang pag-handle ng problema. So every time you handle a problem, tingnan mo maigi, itong problema na ito, gaano ito kalayo ang nilakad nito papunta sa vision namin. Gaano kalaki ang damage na dinulot nito papunta or tungkol about sa vision namin. Kasi parang solusyon na gagawin mo, may kasamang restoration doon sa vision na meron tayo. Ang church pag lumalago, nagkakaproblema. Dapat ang pastor hindi marunong, tututok sa problema, mawawala sa paglago. Naalala ko tuloy isang pastor na lumalago na yung church niya, okay naman sana, naghanap na ibang problema. Ano nangyari? Nawala dalawang church sa kanya. Tapos doon na siya nakatutok sa problema niya. Sipin mo yun, kung gaano tayo kabilis ma-redirect doon sa vision na meron tayo dahil sa problema nangyari. So huwag natin hayaan na mangyari yan. Of course, next, priorities. Are my problems taking me or my team away from priorities? And last is values. Are my values or team's values being compromised with this problem? So syempre, kahit na sa atin, it is more than values, ang ating teaching, ang ating doktrina, ang ating pagtuturo. May mga pastor na ang kanilang problema, simple hindi sila dumadami. May mga ganang pastor. Ang problema nila, hindi sila dumadami. Alam niyo ginagawa nila? Nagtatanggal ng holiness standards. Kasi ang nakita daw nilang dahilan, pag magturo ka ng kabanalan, kukunti lang ang maglilingkod sa Diyos. Diba ang layo na kanilang nakita ang problema? Na kung tutusin, marami sobrang stricto dyan ng mga kulto, mga kapatid, dumadami naman. Sa atin nga ganyan na requirement o sa Muslim nga, bawal na lumabas ang balat. Dumadami naman. Di ba? O, science nga mga kapatid, giving ang problema. Science nga, sinisingil pa. Inaharangan ka pa, sinisingil ka. Hindi naman sila kumukonte. May listahan pa sila, di ba? O, hindi naman kumukonte. So, ibig sabihin, hindi doon ang problema. So, hindi natin kailangan magbaba at mag-compromise ng ating pagtuturo, values, at mga kapatid doktrina para lang sa solusyon ng ating problema. Okay?
Diretsuhin natin ng konti. Number 5, value shared problem solving. Sabi dito mga kapatid, the best problem solver does not work alone. Mahirap magsolusyon sa isang problema mag-isa. Mahirap. Yung may problema ka, tapos ikaw din mag-isip ng solusyon. Ang hirap nun. Kaya anong number 3 kanina? Ask questions. Kasi mahirap. Okay? So, i-consider natin mga kapatid na merong shared problem solving tayong ginagawa when we have a problem. Ano yun? Kailangan natin i-remove ang silos. Actually, ni-research ko pa talaga itong word na to. Hindi ko alam itong word na to eh. Ang silos pala, basta kabaha-bahagi lang. Silos ba yan? Paano ba sa yan? Kasi pag nag-silos ka, nagbabaha-bahagi. Pero silos eh. Para separation, tumatanda na talaga ako, matagal na ako hindi nag-aaral ng English. Hindi ko na alam yung word. Okay? So, para ma-create natin ang environment na share tayo sa pag-solve ng problema, kailangan nating tanggalin ang silos. May isang opisina, mga kapatid, dito, binanggit ng author. Meron siyang kaibigan na sa kanyang opisina, isang buong building, walang office, walang wall. Cube lang, magkakatabi-tabi lang. As in, walang wall. Pag nagpa-meeting siya, tatayo siya sa gitna ng stairs, lahat ng tatlong palapag kayang dumungaw sa kanya. Tinanggal niya yung silos. Hindi rin siya naglagay ng departments. Hindi siya naglagay ng departments. Nag-appoint siya ng tao, pero hindi siya naglagay ng departments. Kasi ayaw niya na merong barrier between department. So tayo sa church, tanggalin din natin yung pagkakabahagi. Ha? Huwag yung feeling na, ay, usher lang ako, ay, music ako, ay, ganito ako. Huwag kayong mag-feeling gano'n. Kasi isang team tayo sa church. Isang team tayo. So, hindi po pwede na meron tayong division among us. Na meron tayong division between. Hindi po maganda. Okay? So, yung mga cliques natin, wala namang problema doon. Pero pagdating na sa church na tayo, maging open tayo sa lahat. Again, hindi ako mga kapatid kumukontra sa barkada. Kasi wala ka talaga magagawa, may tao talaga naka-close mo. May tao hindi mo ka-close, hindi mo talaga maiwasan yun. May tao talaga na pag nakita mo siya, parang feeling mo ang gaan ng loob mo. Hindi mo maiwasan yun eh. So magiging kaibigan mo, magiging kabarkada mo siya. Pero pagdating sa church, during fellowship, okay, huwag tayo mag-create ng ganun. Yung parang kayo na magka-chat, kayo na magka-devotion, kayo na palaging nagkikita, kayo magkasama, pagdating sa church, kayo magkatabi, pagdating ng worship, kayo magkatabi, pagdating ng kainan, kayo magkatabi, kayo magkausap, hindi kayo nagsasawa. Di ba? Maawa naman kayo sa mga walang kausap. Nangangamoy ng bibig ng mga nandun na sa gilid palagi sa poste, nakaganyan. Pag ganun, wala may kumakausap, bakit? Kasi may mga silos tayo, itanggalin natin. Ha? Tanggalin natin. Okay? Pangalawa, create a speak-up environment. Ano to? Environment na ang lahat open magbigay ng suggestion. Pag leader ka, huwag mong isipin na ikaw lang may karapatang magsalita. Please. Pag leader ka, huwag mong isipin na ikaw lang pinakamatalino sa lahat. Sa iyo lang nanggaling ang the best na suggestion. The best ka talaga. Huwag ganun. Kahit na si Solomon nagsabi, the multitude of counsel, there is safety. Imagine, Solomon is the wisest man on earth. May counselors. Isipin mo yun. Yung wisest man, may counselor. Ikaw, hindi ka naman wisest, hindi ka rin valedictorian, hindi ka rin magna cum laude. Di ba? Wala kang counselor. Pili mo ikaw yung magaling, di ba? Hello? And so there is something wrong with that mindset. So tayo bilang leaders, ang environment dapat ng ating mga nasasakupan ay an environment that everyone is entitled to give a suggestion. Huwag nating patayin ang suggestion. Huwag nating patayin ang mga tao na gusto rin mag-share, magdagdag ng kanilang suggestion. Okay? I-allow natin sila.
Kasi malay mo, mayroon silang masasabi na hindi mo naisip at tama din naman pala. Tsaka ang hirap umatin sa meeting siguro, no, na parang, Sir, ganun ka lang, tapos hindi ka papakita. Ang hirap umatin sa ganun. Oo, hirap umatin mga kapatid na nag-uusap kayo kung paano masolusyonan, tapos nandun lang kayo, props lang. Okay, so itong problema natin, ito ganyan. So ano masasabi niyo? Okay, so bago kayo magsalita, ganito gawin natin, di ba? Ganon? Ang hirap umatin sa meeting na props ka lang eh. Yung wala kang ambag, sa bagay, nakikain ka naman, sold ka na rin doon. Pero mahirap talaga ito. Okay? At kailangan natin mga kapatid i-socialize ang idea. So the idea being is, bago mo i-implement, makinig ha, bilang isang leader, huwag kayong magbigkas na isang bagay na binigkas nyo bigla yung sa meeting. Huwag. Bakit? Ang first na matatanggap yung posisyon. Learn to socialize ideas. Bago pa kayo makarating sa meeting, pag may makausap kayo, plan ko lang ganito, siguro okay, magkaroon tayo ng Bible studies. Iparamdam mo na, iparinig mo na yung idea. I-socialize mo na na maging aware sila. Para pagdating doon sa media, kailangan mo ng ilatag, alam na nila. Napag-isipan na nila, na-analyze na nila. Okay? Hindi parang sikreto ba ito, hindi ko sasabihin mamaya, bibiglayin ko silang lahat. Huwag ganun na. Okay? Huwag ganun. Mahilig ka pala sa biglaan. Okay. Tapos sila ito kasi wala ko next week. Number 6. 8 lang naman to eh. Number 6. Always come up with more than one solution. Pag leader ka daw, dapat ang iniisip mong solusyon hindi lang isa. Dapat marami. Dapat marami. So, ano ang mangyayari dyan? Ang yesterday's approach mo, settle ka sa isang solusyon. After today, pursue ka ng multiple solution. Nung kahapon, nakafocus ka sa problema lang, ngayon nakikita mo na opportunities. Okay? Hindi pala fear yan, fear yan. Okay? Dati, natatakot ka sa uncertainty, ngayon ini-embrace mo ang activity. Dati, nagko-conform ka sa rules, ngayon mas nagiging creative ka na mag-isip bilang leader. Dati, napakanaro ng pananaw mo, ngayon, you connect the unconnected. Mahirap ito eh. Actually, nasa-challenge ako sa Rubik's Cube kasi parang feeling ko hirap-hirap talaga niyang gawin. Parang kasi di ba hindi sila magka-connect, tapos i-connect mo. Nakaya mo yun, brother. Yung kaya mo gawin yun. Ha? Isang side lang. Kung ano man yung sinabi niya, yun. Okay? Tapos, dati, fear kang magkaroon ng risk. Sa leader pala, bawal ang hindi risk taker. Bawal siya. Hindi pala po pwede. Tayo mga tao, dahil wise tayo, gusto natin calculated lahat ng ginagawa natin. Pag itong gagawin ko, dapat ganito talaga. Pero sa leadership, hindi ganun. Gagawa ka na isang bagay na parang feeling mo minsan, may posibilidad talaga. Anong sinusunod mo? Gut feeling. Gut feeling. May napakinggan ako isang billionaire na sabi niya, you know what? In almost all of my major business decisions, I took it from guts. Hindi siya nagbasa, hindi niya pinakinggan. Basta kunyari, may isang business deal. Ang gagawin niya, papakiramdaman niya. Gagana kaya. Kahit naman nagsasabing hindi gagana, pag feeling niya gagana, itutuloy niya talaga. Gut feeling. Kasi hindi siya takot mag-risk. Pag nag-risk ka, ang mawawala na naman sa'yo, nalugi ka, nalaman mong balik ka. Tama? Pag hindi ka nag-risk, anong mawawala sa'yo? Once in a lifetime opportunities to be a better person. So, don't be afraid of risk. Pero yung risk na maayos, ha? Okay. Kasi hindi ka na natakot mag-fail. Dati, kahapon, nung nakarang araw, kanina, bago pa pumasok dito, napaka-limited ng choices na ginagawa mo. Dapat bilang leader, marami kang option. Okay? Marami kang option, marami kang kino-consider na kung pwedeng gawin, dapat gawin, at kailangan gawin. Number 7, cultivate bias for action. Cultivate bias for action. One of the greatest dangers for a thoughtful person is to spend too much on problem solving and little time on solution
limiting. Sino dito ang biktima niyan? Tawag nila yan, analysis paralysis. Yung parang sa kakatutok mo ng problema, wala ka na may nagawa. Ganun. After ng isang araw lumipas, tinanong, ano nagawa mo? Wala. Bakit? Ay, ang dami ko talagang problema. So after isang araw, wala kang may nagawa. Bakit? Nag-analyze ka nga, nagplano ka nga, hindi mo naman ginawa. So dapat, bilang leader mga kapatid, we need to make sure na mayroong execution ang ating solusyon. Dapat talaga magawa. Dapat talaga ma-perform. Dapat talaga ma-execute. Okay? So, I don't know if you can relate, ano? Pero tayo kasi kadalasan, nabubombard ng kakaisip, nawawalan ng kakayahang gumawa. Lalo pag yung problem sobrang bigat. May mga times mga kapatid na ako, upo lang ako doon sa office, nakaupo, nakayupo, nag-isip. Ang gagawin ko minsan, tatayo ko, bababa ako, gagawa na lang ako. Kasi wala ka rin magagawa, mag-iisip na talaga eh. Kasi kung isipin mo talaga, wala rin may mangyayari. So begin to do something. And as you begin to do something, mas makiklear up ang mind mo, masisimulan mo pang gawin ang kailangan mo gawin. Okay? Cultivate a bias for action bilang leader. So push your members and sanay mo ang members mo na gumawa. Number 8, last, actively look for opportunities and lessons in every problem. Dito tayo simula, dito rin tayo magtatapos. Nag-testimony yung author na sabi niya, pag alis niya sa church niya, after 1 year, 20% ang nawala sa church. Nagtaka siya ngayon, sabi niya, ba't ganun karami nung nangyari? Nung akong pastor, napaka-active. Okay lang. Hello, Mike. Okay. Sabi niya nung nangyari, nung ako yung pastor, napaka-active ng members. Nung pag-alis ko, ba't nawala yung 100? Isisisi niya sana sa pumalit sa kanya. Na-realize niya, wala pala siyang may na-training na pag-alis niya, kayang tumayo sa kanyang sapatos. So anong nangyari doon? Nakita niya ang opportunity sa problema na encounter niya. Hindi maganda na pag kayo nawala, hindi kayang gumana ng grupo niyo. Hindi maganda. Ibig sabihin, hindi kayo maayos na naging leader. Hindi maganda. Dapat mawala ka man, ang grupong iniwanan mo, tatakbo ng maayos. Yan ang patunay na magaling ng leader. Anong nangyari mga kapatid? Nagsulat siya ng libro about discipleship. At ang libro kanya sinulat, umabot sa 25 million copies printed in multiple languages, ang daming natulungan. Bakit? Kasi ang problema, naging opportunity para sa kanya. So dapat ganun tayo tumingin sa mga bagay-bagay. Alam niyo, leader tayo. Okay? Leader tayo. Kaya sa inyo mga leader, please lang, iwasan niyo na mag-testimony sa church. Ang ina-highlight niyo problema, praise God, ang hirap mga kapatid ng kalagayan namin. Wow! Please lang. Ha? Ang testimony natin, dapat pinupurihan natin ng Panginoon. Ang testimony natin, naka-highlight problema. Minsan, magte-testimony, ang bida sa kalaban. Ang kalaban talaga mga kapatid. Ang kalaban talaga mga kapatid. Bakit hindi ka talaga naman ng laban? Palagi ka may kalaban. Huwag natin i-highlight ang kalaban. Huwag natin i-highlight ang problema. Because bilang leader, nakikita natin may opportunity sa bawat kahirapan. Bilang leader, nakikita natin mga kapatid na mayroong magandang mangyayari sa bawat pangit na nangyayari. Meron talaga yung good side. Ang bawat bad side na nakikita mo, meron yung good side. Now, it is your capacity as a leader kung paano tingnan ang kabilang side ng pinagdadaanan mo hirap. Kapasidad mo yan bilang leader. In fact, sa aming pagiging Kristiyano, mga kapatid, ganun din dapat ang bitbit nating kakayahan. Kahit na gaano kapangit na nasa harap mo, ang na-memorize mo verse ay, all things work together for good to them that love God, who are the called according to His purpose. Yan pa rin na nandito sa isip mo, kaya positibo ka, nakakaabante ka, naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. So bilang leader, dapat ganun ang ating pangawasan.
Ganun ang ating tayuan. Because we should always look for opportunities, mga kapatid, to see lessons in every problem. Alright? So, bago tayo magtapos tonight, why don't we all stand up and worship God in a while, mga kapatid? At pasalamatan natin ang Panginoon sa gabi na ito.